Dot! Pag-usapan natin how impactful yung Selena pick na pwedeng gamitin. No, this is a Novaria roam for Scary Meme and a position for Selena or Zay. Nagigets ko din kung bakit. Kung papansinin mo yung lineup nila, tatlong tank yan. Meron silang tank Predrin, tank Lapu, tank Kari. Na naka-Brave Smite. So, ibig sabihin, hindi na talaga nila necessarily kailangan pa ng roam. Kasi lahat naman ng lane nila, tank. Lahat kayang mag-sustain on their own. Kakaiba yung mga ganitong klaseng galawan na parang dinala tayo. Take us back to February 2024 ah. Yung mga ganyan, yung Kari na yan, yung February. Lahat ng pwedeng inisin sa'yo, ininis ka talaga yan. Pero export jungle to ni Dangero. Oo nga. So kung Nakapag-adjust. Oo, nabasa. dahil alam nila na medyo mahirap ang vision play dahil Novaria Selena at madalas sa magiging invasion. So kumuha sila ng jungle na kayang tiisin yung invasion na yun. That's gonna be the export. Pero ang daming lumilipad sa mapa. Oo, ang ganda ng pwesto ng X-Nova doon kung papansinin mo. Hindi niya nilalapitan si Selena. Ang ginagawa lang niya, binibigyan niya ng vision yung Claude kung saan manggagaling yung pana para maiwas-iwasan niya. Although sabihin natin na nandun siya sa ilalim ng turret, pag tinamaan siya, hindi naman siya mapapatay. Pero kasi tinatanggal mo yung factor na kakapana at kakatama, pwedeng umuwi yung Claude. Nakita mo yung nangyari doon. Pinana ni Zay. Hindi tumama, iniwasan ni X-Nova. Ngayon, pagpunta niya doon sa pwesto, nandun naman yung Jolen na manggagaling kay Scary Meme. Doble sakit Double trouble. Double trouble. At ito na nga sinasabi natin, Lord Dance, lumiit ang pit at hindi na mapupush ng basta-bastang gano'n. Pero si Zay, bawas-bawas lang. Grabe yung... Glue yan Glue yan. Sunod-sunura na tumatama pana, tapos bawas onte, kalmot, tapos yung Holen. Pwersado na ngayon umuwi si Ferds. Walang magzo-zone for RRQ Kaito. May mga lumilipad na naman na kung ano-ano sa mapa. X-Nova giving vision. Pero meron na namang pana doon. Retribution still kay Dangero. Nilakaran lang niya. Tapos akin na to bro. Ang ganda ng pinapakita dito ng dalawang team. Talagang walang Kumbaga kanina kung suntok for suntok yung ginagawa nila. Ngayon naman, kalmado lang. Hindi sila ganun ka-aggressive. Kumbaga, meron na rin kasing ngayon meron ng parang checkbox or checklist ang AP Brencia para kumuha sila ng kill. Ano yun? Tatama. Pagka tinamaan ng pana, go tayo. Pag hindi, pwede tayong bumak. Pero si kasi, Ken pero kasi ang problema dito, kapag ka naunguna ng mga ganitong klaseng setup, yung side ng RRQ. Papapaatras sila doon pero napop naman yung Firaga Armor though. At si Ken ang binibigyan talaga, pinapauwi niya. Si Loisa pumasok mag-isa. Penguin na one hit. Razor's Wrath na napakasakit pero may Blazing 2 Whip na gagamitin din naman ang RRQ Kaito para kumuha ng counter kill. Scary Meme. Ang ganda ng pagkaka-follow up niya doon. Nung hindi pa namatay, talagang binigwasan niya pa ng isa. Kumbaga, binato na ng Jolen sa matay. Ganun na talaga yung pinaka-idea doon. And ngayon, nakikita naman natin na talagang ginagaw sila. At Hoy! Ang ganda ng pagkaka-attack pero tumba pa rin siya. Sai, kaya ba? Laban sa dalawa pero no. Zay ay tutumba na. Kasabay ni Ven. Low 1 HP sila parehas. Kung kanina, suntok para sa suntok. Ngayon, mata para sa mata. Mata para sa Visionan. mata. Vision ang kalaban at reaksyon ang kailangan. Instant replay. Tayo dito guys. Nakikita nyo naman ang ganda ng pagkakabingwit ni X-Nova dito. Although kamuntikan na mapapatay siya doon agad-agad nakahanap pa si X-Nova ng paraan para magkaroon sila ng advantage. Papasok at papalag pa ba pero si Ferds, minamatahan lang si Loisa sa may bandang likuran. Ken, nagmamatapang doon sa likod at si Danger ang makukuha niya. Nandiyan naman yung Mystic Field mula kay Mingguin. Tatama din yung Star Shatter. Nandiyan din yung Dawning Light na medyo magmimintis ng bahagya. Ay, naku po, nag-sticker ba? Tapos pa si Ken. Nag-sticker ba si Scary Meme? Hindi tatama yung hatak na yon. Ang lakas mong asak ni Scary Meme Parang lahat ng ginawa sa kanya doon, inasakan niya, inultihan siya ng Xavier, hindi tumama. Inultihan siya ng Ruby, hindi tumama. Tapos tinipihan pa niya Tapos ngayon. tinipihan niya pa, tapos ang sticker pa, iiyak na yan.
Narinig mo? Oh. Hindi ko narinig yan ha. Iba yung headset mo. Yan na yan, pre. Naririnig ko yan eh. Naririnig mo pala. Iyak na yan. Pero again, papaiyakin nga ba nila sa kanilang vision plays dahil si Ferds din Ben. naman ang naging... Oh, si Ben and Ken, oh. Ben and Ken. Ben and Ken. Ben Sa and susunod Ken. na habang buhay ba to? O sa ngayon na? Hindi. Pre, hindi sila lalaban ngayon. Si Ben and Ken yan. Dumating yung friends eh. Ben and Ken and friends Ben na. and Ken and friends. Oo. Ano sa bagay, di ba? May friends naman talaga dun eh, sa Ben and Ken. Pag walang friends yun, edi mahirap yun. Sila lang. Sila lang. Oy. Hop! Nandiyan na naman yung Yung papapunta ng ganito impact eh, sa yung Spana. ganitong klaseng mga bangayan eh. Ito yung ma-set up ka lang ng si Lina. Enough time kasi para yung Kari gumawa ng paraan eh. Oo, eh. Tsaka, not to mention hindi natin masyadong pinapansin. 3-1-0 si Ben. Oh, pero kasi ako naniniwala ako para mapatay yan, kailangan pa ni Sai ng extra na gamit eh. Oo. Kasi ang maganda Mga naman dito, tatlo. ang magandang balita naman dito para sa ng RQ Kaito, hindi kasing nakakainis to dun sa mga nahahanap natin sa RG na kakitang. Kasi hindi naka-vengeance to. Oo, naka-flicker to. Naka-flicker to. Tsaka, ang magiging item progression nito kukuha pa din sa mga damage item. Yun talaga yung nauuso ngayon sa MDL Season 3. Pero again, may Lord, grabe naman yung mata. Kitang-kita talaga sila lahat bago pa man sila makalapit. Oo, kasi isipin mo, iiwanan ka ng trap dyan. Madadaanan mo. Pagka nadaanan mo, biglang ang mangyayari, scary me, magbabato ng carpet. Pagka natamaan ka na ng carpet, ayun na yun. Unli pakita na yun. Unli shoutout na yun. Ayun only shoutout yung mga pana ni Zay Talagang bato lang ng bato Alam niya rin kasi na may 8 nung hitbox increase na manggagaling sa Novaria. Pero ngayon, Lord, almost 40% HP, 12k, 11k. Hindi makalapit si Loiza, hindi pinapalapit ni X-Nova at mukhang mapupunta na nga tuloy sa RRQ Kaito ang Lord. Ang ganda ng control na pinapakita nila si Ferds dito, nagiging instrumental into holding down dito si Loiza. Ang ganda ng reaction nila doon sa may Fredrin na pick. Kasi nga naman, kung merong isang hero na kaya talagang mag-shutdown ng presensya ni Loiza sa Lord Pit, it's going to be the glue. Kasi although sabihin natin may dash ang isang Fredrin, hindi enough yon para makatakas sa glue eh. Pag nakapitan ka Pag talaga. nakapitan ka na, tapos ka na eh. Hindi ka na makakaalis sa paningin nun Diba? Not unless may something extra na mangyari. Pero pagpasok ni Denjiro doon sa damo, nakita niya si Ben, bigla na lang galit na galit. Gustong manakit. Pero wala pa namang casualties at this time. May Lord pa na sasagutin ang AP Brencia. Unti-unting papunta na ang lahat. Pero gumagawa ng pangarap doon si Sai sa may Solo bandang ni top Sai. lane. Solo lang, trabaho lang, walang personalan. Dinaan nila ngayon sa sistema at yung sistemang yon ay kinakain ng AP Brencia. Denjiro na bigyan, Appraiser sa tumama. And Loiza, they're defending this Lord, they're defending their base dito sa nagmabadyang Lord na tatama sa kanilang mga torre. Pero may 1v1! Sai, dalawa na yung pinapatay niyang laner. 1v1 with a 1v1. great one, min! Kari at Claude na nakita nating nagsabayan. At nakalamang si Sai sa pagkakataon na to. Grabe yung ginagawa nitong dalawang natin, yung dalawang gold laner natin. And definitely in terms of the natural attributes o yung mga attributes talaga na naiiwan sa kanila at yung mga emblems nila, in terms of the being a late game carry, nakakalamang dito si Sai. Kasi di ba parang yung mga quantum charge, ano bang meron dito si Carry? Brave Smite. Oo, pag gumagana Diba? lang yun kapag nag-first skill siya. Tsaka means, may cooldown din kasi yun yung quantum charge. Pag palo mo, bibilis ka na. Oo. Diba? Tapos may extra heal pa yon. Pero merong warning shot na magmumula kay Mingguin doon. Pababa lang ng buhay. Para alam mo yon, kung gugustuhin man nila at hindi umuwi, at least baka mapababa nila ng kalahati. Papalag? Hindi kayo papalag. Lalatagan ng Dawning Light. Pero, Uy, may nakuha na. Win. oy, nakita? Si X-Nova? Ito na yung mga ganito na yung mga kailangan, yung mga wind of nature. Eh. No, tinan mo, si Ben, ang ginagawa niya ngayon, sinusubukan niya na tumulak kahit papano, pero na-realize ka din na, teka lang, wala sila Sai, wala sila X-Nova, hindi safe tong lugar na to. Oo. At hindi din naman nandun yung target ni Zay at ni Scary Meme. Hindi niya nakita pa. So, teka lang. Alis muna ako dito.
Alam mo, nung nanalo yung AP Brencia ng game number 1, parang hindi mo pa rin talaga makount out kasi yung side ng RQ Kaito eh. Kasi, kung alalahanin natin nung season 2, yung RQ Kaito, haki ng mga comeback to eh. Mga reverse sweep. Reverse sweep kings. And yung AP Bren Hornets naman, sila yung dating na nare-reverse sweep palagi. Oo. Pero ngayon, iba na eh. Iba ABBX na na to, hindi na ABBX. Iba na dapat yung storya, iba na dapat yung kalalabasan. Pero Oo. nakasalala ito sa kamay ng RQ Kaito kung ano ba bang mga pwede nilang gawin. Si Ken, nandito na. Hindi na naman makalapit si Loisa. Hindi makalapit talaga si Loisa. Pero teka, ito nakadai! Kay Denjiro pa rin mapupunta. Tapos biglang bigayan na. Si Loisa na ipin sa gitna. Pero enough yung damage ni Mingpin para patumbahin sa Ken. Mapapagamit na kanyang Bravest Fighter. Pero aatras ang AP Brencia dahil ang RRQ Kaito sakto pa din naman ang mga pabara-bara na nandyan Dawning Light. May mga lilipad na pana, may mga lilipad na holen, pero hindi naman tatama. 4 laban sa 2. Scary Mim at Zay. Sila ngayon yung dedepensa. Kaya ba nilang i-clear tong Lord na to? Ang lineup dito ng side ng AP Brencia ay isang, alam mo yung mga well-oiled na gears na umiikot ng sabay-sabay. Kaso kasi, si Glue may pinasok na chewing gum doon kay Loisa. Kaya hindi na Hindi siya makaikot. makaikot ng maayos.